Hi guys, so today pag-uusapan lang natin dito yung how Spot Trading works and gamit natin itong isa sa mga application na ito. At isa nga sa na-discover natin dito is that you can like use this application kahit hindi ka nagpa KYC no or hindi ka nagpa-verify no. Para siya ng DEX no. Dito as you observe nandito tayo sa my Spot. So discuss ko lang dito guys based doon sa mga nabasa ko kung ano yung gusto nilang malaman no. So like for example, yung Spot, other features pa dito sa taas. Ayan, meron din ditong mga campaign na available sa may promotions tab lang. Andito yung mga task that you can get ng mga rewards, no? So, discuss natin yan dito sa video natin today. Like, itong mga task center na ito, may mga available dito na USDT rewards, no? So, bago tayo dito guys, magsimula kung hindi nyo pa na-like itong video na ito, please like this video first. Subscribe nyo yung YouTube channel natin, turn all the bell icon para ma-notify kayo dito sa mga updates natin na ginagawa sa ating YouTube channel guys, no? So, punta tayo dito guys sa app na ito. Ang daming mga feedbacks din ako dito nga na nare-receive, no? As well as yung mga questions regarding sa Spot as well as dito sa futures, no? Again, itong video natin today is just for ideas lang, for reference, for educational lang, no? I just want to acknowledge lang yung mga feedbacks, questions nyo dito and does not qualify as an investment or financial advice guys. Ayun, punta tayo dito guys sa may application niya. So, if we observe dito, meron tayong mga feedback dito na nabasa, no? Like, for example, paano nga ba sa Spot, sa futures. I'm thinking sana dito nung sa demo, no? Pero wala akong mahanap na demo. So, ngayon, simulation na lang kung paano siya nag-work, no? Dito guys, this is on the Spot, no? Ito. So, Spot. Select lang natin itong Spot, no? Ayan. So, dito meron pang like automated, no? So, for DCA naman ito na type. But right now, let's go muna sa Spot as BTC. So, dito basic lang naman guys, no? Isa sa mga features dito na buy low, sell high. So, meron din ditong buy low, sell high na features. Ayan. Pwede ka dito mag-set. So, dito lang sa may taas, you can set ng USDT kung magkano yung available na pwede mong gamitin, no? So, dito guys, may market. Meaning, makakabili ka kagad dito sa current market price. Kung ano yung best price na available sa market, no? And then, kailangan mo lang USDT, like for example, 10 USDT. And you can execute dito sa my buy BTC, no? So, usually kapag ganyang approach is like sa support bumibili, no? So, karamihan dito sila bumibili around that zone or maybe within this area. So, yan yung isa sa mga executions, no? And then, kapag tumaas, that's the time na pwede mong iselect itong sell. Ayan. And then, 100%. It depends kung magkano itong pinaka-percentage. 50% kalahati ng available BTC mo yung mabebenta at magiging USDT, no? So, usually naman, nagbebenta yung mga nakabili sa baba sa resistance, no? So, like for example, this one, ayan, it depends kung gusto mo na ibenta dito if nakabili ka sa baba, sa mga resistance na like for example dito. That's the selling zone, no? Yung mga areas na yan. And then, itong sa baba is, yan yung mga buy orders, no? So, yung mga buy zone, yung mga accumulation na price, no? Or the support area. So, ganun lang siya dito guys mag-work sa Spot. So, basically, buy low, sell high dito, 1:1. Walang pinaka-leverage, no? Kapag bumagsak siya, doon ka lang malulos, no? So, it depends sa percentage ng price yung magiging loss mo dito. Yan, typical buy low, sell high itong Spot. So, dito rin sa Spot, if ever na hindi mapuntahan yung promotion, meron ditong lumalabas na like rewards, no? So, you can select that one. Mapupunta kayo dito sa campaign na ito that you can like register. So, may mga campaigns dito na available. If ever na wala doon sa may Spot dashboard, punta ka lang dito sa promotions and then task center or campaign center guys, no? So, sa campaign center, parang kagaya lang dito na kailangan mag-join or register. Ayan. So, check natin sa my task center. And meron ako dito nakuhang reward. And may mga challenge dito. May mga periodic task as well. Ayan. So, ongoing na itong mga to. Next one is pag-uusapan natin guys yung futures ito. And then like for example, itong USDTM futures dito. Again guys, dito sa futures na ito ay napaka-risky ito. Kailangan meron kang experience
and risk management, no. So punta lang dito sa BTC USDT example lang, and maglo-load up lang siya dito ng bahagya. Ayan. So isa din sa mga na-observe natin dito guys is that yung refresh rate niya, and then yung TPS, no, or yung transaction per seconds niya. As I check dito, mabilis yung pinaka-execution niya, and okay din yung pinaka-refresh rates. So meron siya ditong pinaka-stable network. You can also edit if gusto mo na minimal mode lang. Ayan. So kung gusto mo na icon lang yung makikita mo, is that you can enable naman dito guys, no. So you can check yung network status niya. Napaka-importante ito kapag ikaw ay nag-scalp, no. So ngayon ay discuss ko lang dito dahil sobrang taas ng leverage dito, hanggang 200x. Ayan. As we observe. And dito guys, no, may iba't ibang features, like for example sa grid. Dito automated itong grid, no. So meron na tayong mga video na ito before, sa mga nagtatanong. So futures, so like for example market order, kung gusto mong bumili kagad, is that you can use itong market order. Since 200x ito guys, expect dito na mataas yung pinaka executions or fees, no. So isa sa mga disadvantage din, though mataas yung reward dito, mataas din yung risk dito guys, no. So sana maintindihan niyo yung ganyang scenario para mas magkaroon kayo dito ng informed decisions, no. So ganun lang siya dito guys. Kapag minarket mo naka 200x ka, possible na mataas din yung pinaka executions or like pinaka executed fees mo dito guys, no. So as we can see dito, meron siyang pinaka quick buy and sell widget dito that you can use, no. Like for example, if you want to do execute trades dito kapag umaakyat yung price action, like for example andito pa lang yung price action, sa tingin mo is umaakyat, you can use this market type, no, or limit type. You can toggle naman, no. And then set mo lang dito kung USDT like 10%. It depends kung magkano yung available na balance mo dito guys, no. At kapag pabagsak naman yung price action, usually yung ginagawa ng mga experienced trader dito is that they open short, no. So may mga executions, ayan, yung buttons na yan dito. Kaya itong futures is any market condition, no. Kahit pabagsak, paakyat, sideways, is that nagagamit yung futures dito. But then again, experienced trader ang isa sa mga gumagamit nito dahil mataas nga yung risk, and kailangan maintindihan kung paano siya dito nag-work guys, no. So basically, yung open long, kung sa tingin natin is paakyat yung presyo, meron tayong mga nakita na confirmation. This is on the 1 hour time frame. Meron tayong nakita na double bottom dyan. Ayan. So there's a probability na pwedeng umakyat yung price action, and as per checking, nagkaroon siya ng pagtaas ng presyo dito guys, no. You can also add some validations, like for example EMA 50. Punta ka lang dito sa indicators, ito. Ayan. So select mo lang ito indicator, and then search mo lang dito, baba ko muna ito, like EMA. So moving average exponential. Ayan. And then set mo lang siya dito settings, and like for example inputs like 50. Ayan, and then okay lang. So ma-add na siya dito. And isa sa mga validations is yung mga crossover, no. So maganda yung probabilities kapag dalawa yung confirmation, nagkaroon ng double bottom and crossover dito sa price action. So kung makikita natin yung price action dati nung pa-downtrend siya ay nasa baba nitong guhit na ito, pero nung umakyat na na-confirm yung double bottom, ay nagkaroon na siya dito ng pag-takeover ng price action at nasa baba na yung 50 EMA, no. So this is on the 1 hour, tas naging support na siya dito. So this approach is like technical analysis, no. And sa mga ganyang confirmation, usually yung mga experienced trader ay tend to open long, no. And kapag umakyat, doon sila magkaka-profits. Pero kapag bumagsak, doon naman sila malulos, no. That's why meron ditong risk to reward ratio na tinatawag. Like for example, if you want to open long, set ka lang dito kung magkano yung pinaka-risk mo,
if ever man na mag-against sa bias mo yung price action, is that meron ka pa ring pinaka risk mitigation guys, no? So, may ESL dito at mamimitigate yung risk dito, no? So, ganun yung idea guys dito sa open long and market order kung gusto mo mag-execute na kagad, no? So, dito naman sa limit order, dito pwede mong iset yung price action kung gusto mo na abangan. Like for example, ganyan pa lang yung price action niya, gusto mong abangan dito sa area na ito, like 62,754. So, pwede mong edit dito, no? Like 62,549, like for example. And if ever man na puntahan ng price action yan, isi-set mo lang dito yung pinaka-USDT mo. Ayan, dito, kung magkano yung gagamitin mo. And if ever na pumunta or tamaan ng price action yan, ay matitrigger yung pinaka-open long position mo dyan at mapiplace siya dito sa my positions, no? So, ganun lang siya guys dito na mag-work. Pwede kang mag-set dito ng TPSL. Tick mo lang ito. And then like for example, your SL is nasa 62, 300. Ayan, ganyan. And then TP mo is like for example, 64,500. Ayan. And you can set open long dito guys, no? So, ganun lang siya guys dito na mag-work. And since dito sa pinaka-leverage, if nakasit ka ng 200x, isang pitik lang ng 1% dyan ng price action is 200% din yung pinaka-profits mo, no? Pero if ever na bumagsak, since nakalong ka ng 1%, ay negative 200x ka din dito guys, no? Or 200% ka din dito guys, no? So, ganyan yung leverage na nag-work guys, no? So, that's why it's very risky. Though, mataas yung reward, mataas din yung risk, no? So, ganun siya dito. Nag-work. And, you can set naman dito, like, kung gusto mo 50x lang or, like, for example, 30x, confirm. And, ma-update na siya dito, guys, no? So, dito, merong cross and merong isolated, no? So, basically, sa isolated, kung magkano lang yung ginamit mo na USDT sa pag-set mo dito, is that yun lang din yung may-utilize, no? Yun lang din yung mababawas if ever man na tamaan yung pinaka-liquidation zone mo. And dito naman sa cross, so lahat ng pinaka-asset mo na available is that magagamit, no? Pero ilalayo ka naman sa liquidation, pero kapag tamaan ka ng liquidation, ay doon naman malulos yung lahat ng pinaka-available balance mo dito guys, no? So you can select any of these margin type, no? So, multi-trade as well. You can off if ever na one position lang makikita mo. Like, nag-average trade ka. Like, 3 executed trades ka sa BTC. And gusto mo isang position lang sila na makikita mo is that you can off dito guys, no? Kung gusto mo naman na separate lahat ng mga executions mo for BTC trades. Like, for example, meron kang ginawang execution A or position A, position B, position C, gusto mo na separate doon sa pinaka positions orders, ay pwede mong i-select itong on dito guys, no? So, sa akin, preferred ko yung makikita ko as 1 lang yung mga executed average trades ko dito guys, no? Kaya, i-off ko lang ito. And then, confirm. So, ganun lang siya guys dito na mag-work. Itong grid ay basically, it's an automated executions, buy low, sell high. As mentioned, meron na tayo dito mga video din neto before, like AI trading bot, no? So, you can search naman yan. So, dito sa futures, basic lang ang trigger at other option pa dito. Hindi ko pa nagagamit naman to. For me, hindi naman siya relevant from my end. I just do this market and limit order. But if you want to explore this one, the trigger, trailing stop, post only, scaled order, and fixed risk is that you can check naman dito guys, no? So, yun lang. Hope you get some insights dito guys sa video natin today. If you want to check yung mga promotions, yung mga vouchers, USDT dito, lalagay ko na lang yung pinaka-official details or official link nitong application na ito sa description ng video na ito guys, no? So, yun lang for today. Maraming salamat ulit sa panunood. Ingat tayong lahat. Peace out. Bye for now.